Ang ibang tao pag nasa peligro, ang Panginoon ang tinatawag. Ngunit paano at bakit? Ang ating tauhan sa kwento na nasa bingit ng kamatayan, iba ang tinatawag. At ito ay si Lakay Umake. Paano at bakit? Pakinggan iyan sa aking kwento. Kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Nang isang araw na nabagot ako sa aming bahay dito sa Manila, napag-isipan kong gumala sa Ilocos dahil doon ko gustong pumunta para makapag-isip-isip at para rin malibang ang aking sarili. Dahil sa na-broken hearted ako at gusto kong makalimot kahit manandalian man lang. Siya nga pala, tawagin mo na lang ako sa pangalang Sandro Binibining. Nang nasa probinsya na ako ng Ilocos, pinaghainan ako ng aking lola ng pagkain. Sarap na sarap ako sa hinanda niya sa akin. Ito yung namiss ko talaga sa tuwing uuwi ako dito sa aming probinsya. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito. Ngiting saad ko habang nakapikit ang aking mga mata. Naisipan kong gumala-gala naman para malibot ko ang lugar. Dahil sa tingin ko, marami ng mga nabagong mga tanawin. Nagpaalam ako sa aking lola na mamamasyal ako. Pero bago pa man ako umalis sa amin, ay matindi na ang habilin nito sa akin. Na nakikita kong sumeryoso na ang mukha niya. Hindi pa man nagsasalita. Kung ikaw ay gagala mag-isa, huwag mong tanggapin ang alok nila sa'yo. Mapainumin man yan o pagkain. Yan ang una niyang habilin sa akin. Pero tumingin lamang ako sa kanya dahil hindi ko maisip kung ano ang pinupunto niya. Magdala ka ng asin at kalamansi. Ilagay mo iyan sa bulsa mo. Mga ganong habilin sa akin ng lola ko. Pero dahil sa hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng lola ko, umalis na ako. Pagkatapos kong magmerienda sa tindahan, nagpasya na akong magmaneho ng aking motor. Nasa kaligatnaan na ako ng aking pagmamaneho nang mapahinto ako. May mga grupo kasi ng kalalakihan na nagiinuman. Tinawag ako ng isang lalaki upang tumagay sa isang baso na nilagyan niya ng alak. Pre, ito inumin mo. Tagay ka. Lumapit ako. Wala na akong magawa kundi ang kunin ang kanyang inaalok na inumin. Kumuha ng kaunting pulutan para kainin. Makalipas ang ilang minuto, pagkakaupo ko at pakikisama ko, ay nagpaalam na ako sa kanila na aalis na ako. Sumakay na ako ng motor at mabilis na pinaandar papuntang norte. Habang nagmamaneho ako ay may naalala ako sa huling habilin sa akin ng lola ko at sinabi niyang, kung ikaw ay mapupunta sa norte at mapaaway ka o mapahamak ka o kung ano man ang mangyayari sa'yo, sabihin mo lang na apo ako ni Lakay Umake. Seryosong paliwanag nito sa akin, pero hindi ko alam noon kung bakit ko kailangang sabihin iyon kung pwede namang sabihin ang pangalan ko. Nagpatuloy na ako sa aking pagmamaneho. Hindi ko alam noon kung ano ang ibig sabihin ng lola ko at kung bakit alalang-alala siya sa akin nang malaman niyang pupunta ako sa norte. Samantalang hindi naman siya ganito dati kapag naggagala ako sa ibang lugar. Malapit na ako sa norte nang bigla akong maplatan ng gulong. Naiinis ako dahil kaunting-kaunti na lang andun na ako pero naplatan pa ako ng gulong. Buti na lang napahinto ako sa isang waiting shed kaya minabuti ko na munang maghintay ng masasakyan na ikakarga ang aking motor. Ilang sandali pa lamang ako sa lugar ay may dumating na matanda. Lumapit ito at kinausap ako. Marami daw magnanakaw sa lugar na iyon at mga budol-budol kaya iniimbitahan niya akong magpalipas muna ng gabi sa bahay nila.
Tara iho, sumama ka sa akin. Sa bahay ka na muna magpalipas ng gabi. Nang maganda naman ang pagtulog mo. Pag-aaya nito, kaya sumama na lang ako kahit may pag-aalinlangan. Wala rin naman akong magawa dahil paggabi na. Sumama ako sa kanya at iniwan ko na lang ang motor sa madagong lugar kung saan hindi makikita. Bukas ko na lang babalikan. Naglalakad-lakad na kami ng papunta sa bahay ng matanda nang magtaka ako dahil sobrang dilim ng daanan at sa oras ng 8:00 ay patay ng lahat ng ilaw at wala ni isang tao ang nasa labas. Pagsapit namin sa bahay niya ay pinasok niya agad ako sa kaniyang bahay. Pagpasok ko sa loob ay nagtaka ako dahil walang bintana ang bahay kundi ang isang pintuan lamang na aming pinasukan. Nahalata siguro na matanda na tila nagtataka ako sa aking nakita kaya nagsalita na ito ng, Pasensya ka na, iho. Ito lang kasi ang bakanting kubo namin. Saka, mas maganda na mag-isa ka lang dito. Napatango na lang ako sa matanda. Nagpaalam siya na sabi niya ikukuha daw niya ako ng pagkain at inumin ko. Kaya naman ay napatango na naman ako sa kanya bilang pagtugon at sinarado nito ang pinto. Masaya na rin naman akong naghihintay ng pagbabalik niya kasi gutom na rin naman ako. Inisip ko na baka niloloko lang ako at tinatakot lang ako ng lola ko. Kaya nag-chill-chill lang akong umupo sa isang maliit na kama para hintayin ang pagkain kanina ko pa hinihintay. Nang maya-maya ay napansin ko ang liwanag sa may labas ng pintuan. Biglang nagliwanag kasi sa paligid dahil sa siga na ginawa. Kani-kanina lang kasi ay sobrang dilim ng kapaligiran. Sumilip ako sa bahaging butas ng pinto nang may nakita akong tila pulupulutong ng maraming tao. Sa paligid na tila parang may piyesta sa labas ng kubo. Takang-taka lang ako dahil kanina wala talagang tao at sobrang dilim pa. At lahat ng tao na naroon ay nakatingin sa akin sa may pinto na nakangiti pa. Nakita ko ang matandang lalaki na nasa harapan ng kubo kung saan ako naroon. Nakatayo ito at maya-maya ay may bumati sa kanyang kasamahan niya. Tino, mukhang nakadagit ka ngayon ng malaki at masarap na hapunan ah. Sambit nito, kaya doon na ako kinabahan at ewan ko ba kung bakit iba ang aking pakiramdam. Mga kakaibang nilalang ang mga ito. Dahil noon hindi ako naniniwala sa mga aswang, pero dahil sa nangyayari ngayon ay naniniwala na ako at nagsisisi. Dahil hindi ko man lang pinakinggan ng lola. Naalala ko pang habilin niya na magdala ka ng asin at kalamansi at ilagay mo iyan sa iyong bulsa. Dahil sa sabi niya noon kung may asin ako sa bulsa, kusang iiwasan nila ako o ang mga masasamang elemento. Pero kahit ni isang butil ng asin ay wala ako. Sumiksik na lang ako sa gilid ng kubo nang takot na takot. Kasi kanina ay sinubukan kong buksan ang pinto ng kubo na walang bintana. Pero hindi ko ito mabuksan-buksan dahil nakalak ito sa labas. At habang abala ko sa paghahanap ng paraan kung paano lumabas, ay nakarinig ako ng mga yabag at apak ng paa sa mga damuhan sa aking paligid. Nang maya-maya ay makarinig na naman ako ng mga paghahasa ng matalim na bagay at pagtatawanan sa labas. Kaya labis akong kinabahan dahil naririnig ko rin na para nagkakaroon ng piyesta sa kanila dahil sa ingay na ginagawa nila sa labas. Nang maya-maya nga ay nakita ko ang matanda na may dala ng pagkain. Kainin mo yan at ubusin para mahimbing ang pagtulog mo. Sambit nito, pero hindi ko ito sinunod at kumain. Bagkus ay gumawa ako ng paraan para makatakas.
Kinapakapa ko ang dayaming bubong ng kubo. Sa isang saglit pa lamang ay nabutasan ko na ang isang parte at doon ay sumilip ako. Mula doon ay nakita ko ang mga tao na hubot-hubad. Maitim ang kanilang mga balat at may bahid ng mantika ang kanilang mga katawan. Habang pinagpipira-parso nila ang katawan ng tao na inuuod na. Hindi lang pala ako nabibiktima, kundi marami pa. At kita ko ang iba ay nakatali pa. At ang kanilang bibig ay may mga pasak na tela para hindi sila makapag-ingay. Nakita ko rin na wala silang mga paa at mga kamay. Nandidiri ako sa mga nakita ko. Gusto ko nang masuka dahil umiikot na ang sikmura ko. Pero naisip ko na dapat mas kailangan kong tuunan ng pansin kung paano ako makakatakas. Dahil sa hindi ko na talaga kinayang nakikita ko, kinuha ko ang lubid at kitang-kita ko na ang bawat lubid na iyon ay may mga bahid ng dugo na ipinangtali sa mga nabiktima nila. Na ngayon ay napagsasaluhan na nila. Itinali ko ng maayos ang lock ng pintuan sa loob ng kubo. Saka ako gumawa ng butas sa likod ng kubo at pagkatapos noon ay dahan-dahan akong lumusot, papalabas. Saka ako tumakbong palayo. Habang tumatakbo ako ay narinig ko ang mga alulong ng mga aswang at alam kong hinahanap na nila ako. Ramdam ko rin na may nasa taas ng puno at galaw ng mga damo naman sa baba. Alam kong nasa paligid lang sila at sinusundan ako. Takot na takot ako, kaya tumakbo ko ng mabilis at iniisip ko na kahit man lang makaabot ako sa may highway para ligtas na ako. Binilisan ko na talaga ang paktakbo hanggang sa makarinig ako ng tunog ng isang truck. Kaya sinundan ko iyon at di nga ako nagkamali. Dahil nasa kalsada na ako, sisigawan ko naman ang truck para makahingi ako ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Sigaw ko at hinuntuan naman ako ng truck. Umakyat ako sa harapan noon. Nakatabi ko ang dalawang lalaki. Ang isa ay driver at ang isa ay katabi niya. Saka ito umandar ulit. Laking pasasalamat ko noon dahil ligtas na ako. At doon ay nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas makakalayo na ako sa nakakatakot at nakakadiring lugar na iyon. Doon ka na sa likod sumakay. Ihatid ka na lang namin. At pagkatapos noon, aalis na kami. Sambit na malagom na boses ng driver nito. Kaya agad naman akong sumakay sa likuran at nahiga kasama ang mga pahinante na walang mga kibo at nakatingin lang sa akin. Habang nakahiga ako ay kinapakapa ko ang higaan ko dahil may umbok ako sa likod kong nararamdaman. Inangat ko ang banig na aking kinahigaan. Nang makita ko sa ilalim niyon, isang ulo na tansya ko ay isang bata. Pamura ko dahil sa nakita ko. Tiningnan ko ang mga pahinante kung nakita rin ba nila iyon. Ngunit nakita kong nagsipagtawanan pa ang mga iyon. Sa isip ko, Ano ba namang lugar to? Ba't puro mga aswang? dahil doon ay pumasok na naman sa isip ko ang habili ni Lola na hindi dapat ako pumunta sa lugar na iyon. At kung pupunta ako rito ay dapat may kasama ako o magdadala ng asin. Pero wala eh. Dito na talaga ako mamamatay dahil sa pagsuway ko sa aking lola. At alam ko rin na hanggang dito na lang ang buhay ko. Nagulat din ako na ang truck na sinasakyan ko ay pabalik na sa isang baryo na tinakasan ko. Huminto na ang sasakyan nang bigla nila akong sinipa palabas, kasabay ng paglabas ng mga patay doon sa loob ng truck. Nagmamakaawa ko sa mga nakasakay kong tumulong sa akin kanina na huwag nila akong papatayin dahil hindi ko sila isusumbong. Pero ang sinabi lang ng mga ito sa akin ay,
Tindi mo rin ano? Pinahirapan mo pa kaming mga aswang na humabol sa'yo. Sambit nito na walang pag-alinlangan na biglang initak ang aking hita at itinali sa puno. Saka pinaghuhubaran ako ng mga ito. Nang magsigawan pa ang mga iyon, nalitsunin daw ako para tumanda. At sinabi ng matanda na sana ininom ko na lang ang binigay niyang inumin sa akin para makatulog na ako. Sigaw lang ako ng sigaw. Lahat ng mura pinakawalan ko na. Nang dahil sa takot ko ay natawag ko na ang aking lola at humingi ng tulong. Lola, tulungan mo ako. Sigaw ko sa aking lola hanggang sa nawalan ako ng lakas at humina na ang tibok ng puso ko. At bigla ko na lang nasabi na, Huh? Apo ako. Apo ako nila kay Umaki. mahina akong sambit. Nang dahil sa nasambit ko ay bigla na lang nagsitigil ang piyesta at nagsitago lahat sa kanilang mga kubo. Nang may marinig akong nagsalita, ito yung taong nasa likuran ko. Sinong lola mo? Tanong na paninigurado nito na kung tama ang kanyang narinig. Apo ako. Apo ako ni Lola Serang. Lakay Umaki. Sambit ko. Nagtakbuhan ulit ang mga aswang na natira sa aking harapan, papalayo sa akin. Walang natira maliban sa lalaking tumaga sa akin. Ikinuwento niya lahat na ang lola ko pala ay dati nilang kasamahan. Pero bago niya ipinagpatuloy ang kwento, ay kinuha niya ang tinagpas niyang hita ko, nilawayan niya, at idinugtong iyon sa naputol kong hita. Pero mas interesado akong malaman ang lahat ng sasabihin nito tungkol sa aking lola. Tumakas daw ang lola ko dahil ayaw niyang tanggapin ang pagkaaswang kahit mataas ang katungkulan ng kanyang ama bilang aswang sa kanilang samahan. Kung sinabi mo ng maaga, para di ka na magdusa, na apo ka ng sinasambit mong matanda, di sana'y hindi na kita tinaga. Nang maya-maya naramdaman ko na lang na nahimatay na ako. Nang gumising ako ay nasa ospital na pala ako. Tama pala ang lola ko na kapag nasa panganib ako ay dapat ko lang banggitin ang salitang Lakay Umaki. Dahil isa itong respetadong tao na nirerespeto ng karamihan ng mga aswang. Na kaya pala tinanggihan ang hiyas na pinamana sa kanya ay para sa aking mama at papa at para na rin sa akin na hindi na kami maging aswang pa. Nang makita ko ang lola kong papalapit sa akin, ay niyakap ko ito ng mahigpit. Kinisan ko ito sa pisngi at sinabi kong, Salamat po, Lola. Lakay Umaki. Hindi na po ako uulit susuway sa habilin mo. nakita kong ngumiti si lola. Saka ginulugulo nito ang aking buhok. Sabay sabing, Talaga ikaw na bata ka. Kababalaghang kwento, may binibining, imahinasyon. Sa buhay natin ay may hindi pangkaraniwang mangyayari na kahit ikaw mismo ay hindi mo mapapaniwalaan. Ito pa yung taong magugustuhan mo ay isa palang tagapastol ng aswang. Bakit ko ito nasabi? Pakinggan ang aking kwento. Tawagin niyo na lang akong Eric. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ay tungkol sa aking karanasan
na hindi ko makakalimutan sa tagapastol. At ito ang aking kwento. Nang mainip ako sa Manila, naisip kong magbakasyon sa probinsya, sa bayan ng Masbate sa aking tiyahin. Namiss ko na rin kasi ang lamig ng simoy ng hangin doon at tiyak kong napakalinis. Paparating pa lang ako ay grabe na ang sigawan ng aking tiyahin at pinsan. Namiss talaga nila ako. Dahil sa huling bakasyon ko ay noong 12 anyos pa lang ako. Tagal mong hindi nakauwi dito, pinsan. Kamusta ng Manila? Marami bang chicks? Ang malokong salita at ngisi ng aking pinsan sa pagsalubong sa akin. Oo. Maraming chicks dun, insan. Sa katunayan nga, 150 ang kilo eh. Dahil sa sinabi ko ay agad namang naunawaan ng pinsan ko ang aking sinasabi. Na ang chicks na iyon ay mga manok. Kaya naman ay sabay kaming nagkatawanan. Ikaw talaga, insan. Wala kang pinagbago. Napakapalabiro mo pa rin. Oh, tara na! Halina kayo dito sa lamesa nang sabay-sabay na tayong magsikain ng agahan. At pagkatapos niyong kumain, Nilo anak, igala mo naman yung pinsan mo dito sa paligid natin. Tiyak matutuwa yan at marami nang pinagbago dito sa ating lugar. Opo, inay. Ang sayang sagot naman ng aking pinsan sa dahil nakita ko sa mata nitong masaya rin siyang igala ako. Dahil kanina lang ng pagtalikod ni tita ay may binulong ito sa akin na may chicks daw siyang ipapakilala sa akin. Nang makatapos na kaming kumain ay niyaya ako ng pinsan ko sa may terrace. Nakita ko, dati ay wala pa noon. Doon ay tinanaw namin ang mga dumadaang mga tao at maging mga hila-hila ng mga ito na mga hayop. Katulad na lang ng mga kalabaw, baka at kambing. Nakita ko rin na pinapastol nila ito sa may palayang bakante na maraming damo at puno. Napakagandang pagmasdan ng mga berdeng dahon sa paligid, maging mga puno at bulaklak. Nasa Manila ay bihira ko lang itong makita. Nang maya-maya ay ayain na nga ako nitong mamasyal kami. Una naming pinasyalan ay yung dating batis na aming nililiguan noon, na ngayon ay may maliit na kubo. Tinayo siguro iyon para sa mga gustong magpahinga at maglaba o di kaya'y magpiknik. Inalis ko ang aking tsinelas at parang bata akong nagtampisaw sa batis. Sa totoo lang, binibini ay nagustuhan ko ang pagdampi ng malamig na tubig sa aking paa. Dahil doon ay nanariwa na naman sa akin ang aking kabataan. Naalala ko noon na naghahabulan pa kami ng mga pinsan ko na makarating dito sa batis upang maligo at manghuli ng mga talangkang maliliit o kaya hipon. Ang kadugtong kasi nito ay batis ay sapa na kung gusto naming medyo malalim ng konti ang mapagliliguan ay doon kami. Nang magulat ako dahil walang sabi-sabing, lumusong din si Nilo sa batis at doon ay sinabuyan ako nito ng tubig na dahilan upang mabasa ang buo kong katawan. Kaya naman sa pagkabigla ko ay sinabuyan ko rin siya ng tubig. Nagmistula kaming noon na parang bata binibini, naghahabulan at nagbabasaan. Lakas ng tawanan namin kaya hindi na namin namalayan na may mga tao na pala sa paligid namin na gusto na ring maligo doon. Yung iba naman ay nangangahoy na ibang panggagatong nila upang ipagluto ng kanilang pagkain. Yuhu! Sarap talaga dito sa probinsya!
Sigaw ko pa rin na kahit pinagtitinginan na ako ng mga tao sa paligid. Ang isa pang nakakakuha ng atensyon ko ay ang pinagtitinginan ako ng mga taga sa amin na lahat na lang na masalubong ko. Sa isip ko, hindi na ba nila ako nakikilala noon na dito ako nakatira? O dahil sa malaki na talaga ang pinagbago ko? Pumuti na kasi ako ngayon at lumaking bulas na dahil nga sa binata na rin ako. Sa bagay, ang napansin ko naman sa probinsya na kapag napadayo ang mga taga Manila ay nagmimistulang parang artista. Dahil sa puti ng kanilang balat ay nagiging kakaiba para sa kanila. Minsan nga kahit babae, pag napauwi dito sa amin, ay maraming manliligaw na taga rito. Nariyan na, haharanahin pa nila ito kapag gusto nilang manligaw. Dito ko na talaga naramdaman ang tradisyon na panliligaw noon. Ang panghaharana sa mga dilag na may paggalang at paghanga. Sa amin namang kalalakihan pag naparito kami, napapansin ko ang mga babae ay palihim na nakatingin lang at kinikilig sa tuwing masusulyapan ko sila. Yun lang ang kaibahan ng babae dito sa probinsya. Dahil pag sila naman ang may gusto sa lalaki, ay hindi mo makikitaan na magaslaw ang kinikilos. Mapupuna mo lang sa kanilang pagkagusto. Kanila ay panay ang tingin sa'yo at sulyap. At gusto nila ay formal ka manliligaw. Sa kanilang tahanan, ipapakilala ka sa magulang nila bilang manliligaw. Siyempre, hindi mawawala ang pagmamaritesa ng mga ali dito sa amin. Sa bagay, kahit saang lugar naman meron noon. Yung bang magwawalisan sila sa tuwing umaga. Tapos pagkatapos magwalis ay ayun na, mag-uumpukan na sila at doon ay may pag-uusapan na sila. Lalo na ang mga bagong salta sa kanilang lugar. Samantala, basang-basa kami ng aking pinsan na kahit hindi naman namin balak maligo ay napaligo na rin kami. Lalo pa, nang ayain pa ako nitong manghuli ng mga alimasag sa sapa, katulad ng aming ginagawa noon, pati na rin ang panguhuli ng hipon. Tuwang-tuwa ako nang may madakma akong isang alimasag. Mas marami na akong nahuhuli ngayon, siguro dahil mas malaki na ang palad ko. Di kasi noon tulad na maliit pa ang aking mga palad. Kaya kadalasan ay nakakawala sa akin ang alimasag kahit na ang hipon. Marami kaming nakuha ngayon ng pinsan ko. Hindi nakaligtas sa amin, lalo na kahit magtago sila sa mga batuhan at mga dahon. Nang maramdaman kong mainit na, nagpasya na kaming umuwi ng pinsan ko dahil sa nilalamig na rin kami sa basa naming damit. Sa aming pag-uwi malayo pa lang ay tanaw na kami ng aming tita. At nang makapasok na sa bahay, saka kami pinagtatanong nito. Nako, saan na kayo nagsusuot at basang-basa kayo? Sa may batisan, Nay. Namiss din kasi ni Insan maligo doon. Sabay kindat nito sa akin. Ako naman ay hindi na makaangal dito at masabing binasa niya ako, kaya natuluyan ng nakaligo. Sa halip ay napangiti na lang ako. Niliuto ni tita ang aming nahuling talangka. Nilagyan niya ito ng gata, saka malunggay. Kami naman ay sarap na sarap habang kumakain. Dahil sa nalibre kami ng ulam, ay nakaisip tuloy ako na bukas naman ay ayayain ko ang pinsan ko na susong pilipit naman ang aming hulihin. Kinabukasan, ginising ako ni tita sa aming kwarto ng pinsan ko upang mag-agahan na. Malayo pa lang ako ay amoy ko na ang aroma ng kaping sinunog na bigas ni tita. Kaya naman nasasabik na akong makapunta agad sa lamesa.
Sinamahan pa ng tuyo at itlog ang ulam na may sawsawang sariwang kamatis. Kaya naman marami akong nakain ng agahan ng umagang iyon. Halos hindi na ako makatayo sa aking kinauupuan. Kung pwede lang bumalik ulit sa higaan at doon matulog ulit. Nasa ganoon akong isipin nang marinig ko ang tawag sa akin ng aking pinsan. Kuya Eric, tara. Nang makasilay ka sa chicks na sinasabi ko. Ako naman ay napatawa sa tinura ng aking pinsan. Dahil kung totoo man iyon, ay hindi sigurado ako makakalapit dahil napakatorpe kong tao. Hindi nga nagtagal ay napadpad kami ng pinsan ko sa may pastulan ng kambing. Ito ay isang bakanting palayan na tinubuan na ng mga damo. Dito nakita ko ang malaki at malulusog na kambing. Nang sa bandang dulo ay mayroong malaking bahay. Kulay puti ang pintura ng bahay. Pero bakit para sa akin, sa aking pakiramdam, na tila malungkot ang bahay na iyon? Bakit naman tayo narito, Nilo? Basta, mag-antay ka lang, insan. Ang nakangising sabing iyon ni Nilo. Kaya naman ay alam kong hindi gagawa ng mabuti ito. Dahil puro kalokohan lang ang alam niyang gawin sa akin. Simula kasi ng bata pa lang kami, ay palagi itong ganoon. Alaga pa ako nitong alaskahin at biruin. Kung ako nga lang ay pikunin, palagi itong may batok sa akin. Nang maya-maya nga ay may lumabas na babae sa labas ng bahay. Napatulala ako dahil sa napakaganda nito at ang puti. Kaya naman ay napanganga ako sa aking kinatatayuan at nawala ng kibo. Yan na ba yung sinasabi mong chicks? Oo, siya na yun. Diba? Napakaganda niya. Sa Nilo na pati ito ay hindi na itago ang paghanga sa babae. Ang nakita naming babae ay naglalaro sa edad na 16 hanggang 18 na may makinis ding kutis. Nakita namin kumilos na ang babae. Nagpapalabas ng mga kambing sa kulungan. Ang mga kambing ay napakalulusog at malalaki. Nakatayo ito sa harapan na habang lumalabas isa-isa ang mga kambing, ay waring binibilang niya. Habang nakatanaw kami sa malayo, hindi ko mapigilan ng mangamba at matakot na baka kasi makita kami nitong nakamasid sa kanya. Kaya naman ay niyaya ko na ang pinsan ko na umalis na sa lugar na iyon. Kinagabihan, hindi ako makatulog agad binibini dahil sa babaeng nakita ko. Sa mga tao dito sa probinsya, ito ang kakaiba kasi napakaputi ng kutis at makinis. Sa isip ko, siguro hindi naglalabas ng bahay ang babaeng ito, kaya maputi ang balat. Bago ako matulog ay pinangako ko sa aking sarili na pupuntahan ko ulit ang magandang binibini. Kinabukasan nga pumunta ulit ako sa bahay ng magandang babae. Gusto nga sanang sumama sa akin ng aking pinsan. Ngunit umayaw ito nang sinabi ko sa palengke lang ako ng bayan pupunta dahil may bibilhin ako. Malayo pa rin kasi ang lalakarin sa pamilihang bayan. Lahat ng karamihan ay halos palakad lang kung pumunta doon. Bukod sa bihira lang ang sasakyan, kung meron man, mapapadaan ay mahal ang bayad. Ikinagalak ko ring hindi sumama ang pinsan ko upang makadiskarte ako ng sa akin lang sa babaeng natipuhan ko. Ito'y walang iba kundi ang tagapastol ng kambing. Mula sa malayo ay natanawan ko ang isang babae. Nang magulat ako dahil napalingon ito sa akin.
Agad kong tiningnan ang magiging ekspresyon ng mukha nito. Kinabahan ako at nanginig na magtama ang aming paningin na tila napapaso ako. Inasahan ko ng tatalikod ito o magagalit, ngunit nagkamali ako dahil sa nginitian ako nito at kinupasan pa ng kanyang kamay. Nagsasabing lumapit daw ako sa kanya. Lumapit naman akong nangingimi. Hindi ko alam ang aking iakto sa harap niya. Anong pangalan mo? Rina. Rina ang pangalan ko. Huwag kang maiilang sa akin. Hindi naman ako nangangaga. Sabay kaming napangiti sa tinura nito sa akin. Na nalaman kong palabiro pala ito. Siya pala si Rina. Nag-iisang anak ng kanyang magulang. Nalaman ko rin na hindi lang kambing ang kanilang alaga. May mga manok din at baboy. Siya ang nakatoka sa pagpastol ng kambing. Ng mga magulang niya naman ay ang iba nilang alaga. Simula noon ay madalas na akong napunta kay Rina na hindi naman nakaligtas sa akin, sa aking mga kamag-anak at pinsan na si Nilo. Kaya naman grabe ang kantsaw nito sa akin na ako naman ay panay ngiti lang. Hanggang sa lumalim na ang aming samahan ni Rina. Hindi ko naman maligawan, pero parang ganoon na rin ang ipinapakita ko sa kanya. Nang isang araw, nasa tapat kami ng bahay niya at nang mapatingala ako. Nakita ko ang kanyang ama na nakasilip sa bintana, nakatingin sa aming pag-uusap. Ewan ko ba kung bakit bigla akong kinabahan at natakot sa tingin ng kanyang ama sa akin. Titig na titig ito sa akin. Nawari bang may kasalanan akong ginawa? Kaya naman ay walang ligoy-ligoy na tinanong ko si Rina na kung manliligaw ba ako sa kanya ay sasagutin niya ba ako at kung papayag ba ang magulang niya. Sa sinabi ko at tanong ko ay napangiti lang si Rina. Kaya naging malabo sa akin ang sagot nito. Nang maya-maya ay hindi ko na namalayang gumagabi na pala. Sa pagtulong ko kay Rina na maipasok kong lahat ng kanyang kambing sa kulungan ng mga ito. Hanggang sa natapos din ang sanay gawain lang ni Rina. Nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na ako agad. Agad naman itong pumayag. Kitang-kita ko pa ang pagtingin nito sa malaking bilog na buwan bago ito umuo na uuwi na ako. Tumalikod na ako at nag-umpisa ng maglakad. Nilingon ko pa si Rina. Napataas din ako ng tingin. Nakita ko ang kanyang ama na nakatingin na naman ng matalim sa akin sa bintana. Ako'y kinabahan. Agad akong tumalikod. Mabilis kong nilisan ang kanilang bahay. Nasa kaligitnaan na ako ng paglalakad nang may maalala ako. Kinapa ko ang aking bulsa at wala pala ang aking wallet. Kaya pala magaang ang pakiramdam ko sa aking bulsa. Hindi ito maaari. Saad ko sa aking sarili. Dahil sa nagpasya na akong hindi nababalikan nila Rina at sa lugar nilang iyon. Natatakot kasi ako sa ama nitong grabing makatingin sa akin. Alam ko na hindi ako gusto nito para sa anak niya. Kaya lang para sa mga mahalagang dokumento na nasa wallet ay kailangan kong bumalik. Madilim pa naman ang paligid at tanging buwan na lamang ang aking tanging tanglaw na liwanag. Binagtas ko ang pabalik na daan patungo kanila Rina na habang naglalakad ako, hindi ko mawarian kung bakit kinakalibutan ako. Nananayo ang aking mga balahibo. Nang hindi sinasadyang mapatingin ako sa bintana, nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ko natanaw ang ama ni Rina kung saan nakasilip ito palagi. Pinuntahan ko ang kulungan ng mga kambing.
Ngunit nakasarado ang pinto noon. Bago kasi makalapit sa kulungan ay may isang malaking pinto ang daraanan. Kaya naman ay sinilip ko muna sa butas ang loob ng kulungan. Napangiti naman ako. Nang makita ko ang anino ng babae na mahaba ang buhok. Ayon sa katawan ng anino at hugis nito ay katawan iyon ni Rina. Kakatok na sana ako nang matigilan ako dahil ang anino ng babae ay biglang lumaki at ang mga galaw niyon ay tila kakaiba. Nakita ko rin na pati ang anino sa dingding ng kulungan ng pagtaas ng kamay na may mahahabang kuko, ang mga buhok ay gulo-gulo. Lalo pa akong hindi nakagalaw nang makarinig ako ng isang ungol ng isang babae na tila gumagaralgal. Malakas iyon at malagom. Lumapit ang anino sa isang malusog na kambing sa kasinakman ng leeg niyon. Nagpapapalag ang kambing dahil sa sakit na nararamdaman. Ngunit sadyang malakas ang nakadagan sa kanya. Bumagsak ito sa lupa na halos mawala na ng dugo. At sa pagkakahaigang iyon, tila mas nasamantala pa ng nilalang ang pagkain sa leeg ng kambing. Pati ang lamang loob ng kambing ay nakain din. Sobrang takot at pangamba sa akin sarili ang naramdaman kong iyon. Naihipa nga ako sa salwal at hindi makapaniwala sa akin na saksihan. Gusto kong sumigaw sa mga nakakahindik na nakita ko, ngunit inalala ko ang aking kaligtasan na baka maparinggan ako ng boses ay salakayin nila ako. Nang nilalang na nasa loob, nang hinihinala kong aswang. Ang aswang pa naman daw ay hindi nakakakilala kapag naging aswang na sila. Basta ang alam nila ay pagkain ka na para sa kanila, kahit kilala mo pa sila. Tinakpan ko ang aking bibig upang hindi ako makasigaw. Dahan-dahan akong kumilos pahakbang, paalis sa aking pwesto. Ngunit sa harap ko ay magulat ako dahil may isang malaking asong itim na naglalaway na nakatingin sa akin. Nakaharang sa akin daraanan ng aso, kaya sobrang kaba at takot na ang akin naramdaman at nararamdaman ng sandaling iyon. Kung pwede lang ay gusto ko nang mahimatay sa aking kinatatayuan. Kaya lang, inisip ko na mas hindi ako mabubuhay kung ako ay tulog. Sa takot ko ay hindi na ako nakagalaw. Nangangatog din ang aking tuhod. Inisip ko din na napapagitnaan na ako ng dalawang aswang dahil sa loob ng kulungan ng kambing ay meron din. Nang hindi ko na mapigilan ay napahiyaw na ako dahil sa papalapit na sa akin ang malaking asong itim na naglalaway at may mapulang mata. Nagdasal na ako ng sandaling iyon at napagbigkas na ako ng Diyos ko! Diyos ko! Huwag mo po akong pababayaan! Tumatakbo na ngang lumapit sa akin ang aso at akmang sasakmalin na ako nito. Ipinantakip ko na ang aking braso sa aking mukha nang may narinig akong isang malaking nilalang ang humadlang sa aso. Pinagkakalmot niya ito na ang aso naman ay gayon din. Nag-aangilan ang dalawa sa galit sa isa't isa. Nang makita kong tiningnan ako ng malaking nilalang na kumain ng kambing, nilingon pa ako nito na tila ba nagsasabing, tumakbo na ako. Kaya naman sinamantala kong tumakas sa kanila habang nag-aaway upang makalayo na ako at makaligtas. Walang lingon-lingon akong tumakbo ng mabilis na tila hinahabol ng 10 kabayo. Kahit pahingalin ako, ay matindi na ang aking pagtakbo nang walang humpay. Pagdating ko sa bahay ng tita ko, kinatok ko ng ubod lakas ang pinto, nagbukas ito at halos mahimatay na ako sa sobrang kaba at takot na akin nararanasan sa mga aswang. Kinuha ako ni Nilo sa sahig at dinala ako nito sa sopa. Pinainom ng tubig at nagtanong ng, Kuya Eric, anong nangyari sa'yo? Sinong humahabol sa'yo? taranta nitong tanong sa akin.
Mamaya mo na tanungin ang pinsan mo, Nilo. Pag nahimasmasan na ito. Saad ni Auntie na alalang-ala sa akin habang ako ay nagpapahinga sa upuan. Iniisip ko na ang nilalang na lumapa sa kambing ay si Rina na aking kinagugustuhan at ang isa naman ay ang ama nitong aswang na nag-anyong aso. Ito yung lumusob sa akin. Upang hindi ako masakmal o malapa ay hinarang ito ni Rina. Malungkot mang isipin na wala na ang wallet ko. Hindi ko na makukuha, pati na rin ang pag-ibig ni Rina sa akin. Pero masaya na rin ako dahil sa buhay pa ako hanggang ngayon at hindi na biktima ng anak ng tagapastol ng aswang. Kinaumagahan nakita ako ni Nilo na malungkot kaya kinausap ako nito. Kinulit ako nito pero hindi ko sinabi ang totoong nangyari para na rin sa proteksyon ni Rina dahil sa alam kong mabait naman ito at hindi magagawang manakit ng tao. Nagpapastol si Rina ng kambing upang kanilang kainin nang sa gayon ay hindi makapanakit ng tao. Umuwi ako ng Manila na sa aking alaala ang kagandahan at kabaitan ni Rina na hindi ko makakalimutan. Ang babaeng unang nagpatibok ng aking puso at ang tagapastol ng aswang. Kababalaghang kwento, may binibining imahinasyon. Ang pagsama-sama ng mga magkakaklase na 10 taon nang hindi mga nagkita ang nagbuklod sa kanila ng saya at disgrasya. Nayanig ang kanila sanang masaya at puno ng pagkasabik na magkita-kita sa pagkatakot at kalungkutan. Ngayon, ang makatakas at makalayo na sa kanilang lugar ang kanilang inaasam. Dahil kung hindi, ay tiyak may kalalagyan ng kanilang mga bahagi ng katawan. Tuwang-tuwa ako nang makatanggap ng mensahe mula sa telepono. Sinabi sa akin ng isa kong kaklase na magkakaroon kami ng elementary reunion. Masaya ako kasi makikita ko na ang aking mga kaklase na hindi ko na nakikita. Dahil bukod sa malayo ako sa aming bayan, lagi akong busy sa trabaho. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Carol. Ano? Sasama ka na ba sa reunion natin this month, Carol? Oo naman. This time, hindi ko na siya palalagpasin. Mabuti naman. Siya sige. Isama na kita sa GC natin ha? Para maging updated ka sa mga information natin doon. Okay, sige. Siya nga pala. Anong isusuot nating kulay ng damit? Para maaga pa lang, ma-prepare ko na. Ang napagkasunduan kasi naming mga officer ay kahit anong idadamit na lang. Ano kaya kung lagyan natin ng trail? Dahil sa pagkasabik ko sa reunion namin, ay naghanap ako ng mga damit kong maganda para sa akin. Buti marami akong napagpilian. Palibhasa, mga favorite ko ang kulay. Ngayon pa lang ay excited na ako sa mangyayari sa amin, sa pagkita-kita namin, mga magkakaklase. Iniisip ko na rin kung anong mga mukha nila. At syempre, ang hindi mawawala doon ay ang aking crush noon na matagal ko na ring hinahangaan. Pero malungkot ako dahil balita ko ay may girlfriend na ito ngayon at seryoso daw ito sa kanya. Kaya naman ay naisipan kong subaybayan siya sa kanyang social media. At nakita ko nga na may kasama itong babae sa profile pic nito. At sa tingin ko ay masaya ang mga ito dahil nag-aakbayan at mga nakangiti. Kinabukasan. Candy, ako ito si Carol. May favor sana ako sa iyo. Oo ba? Basta kaya ko, call ako dyan. Gusto ko sana magpag-giveaway sa ating mga kaklase. Pero gusto ko iyong maisusuot nila para may souvenir ko na rin sa kanila
At syempre, maalala nila ako. Sige, total ako naman ang organizer ng ating section. Sabihan ko sila. Itim natin yan ng masquerade ang ating reunion. Pumunta kami ng mall upang bilhin ang mga maskara na gustong gusto ko at sari-sari depende sa gusto nila. Merong Batman, Superman, Encantada, Vampira, Duwende at iba pa. Sa akin napili ko ay Angel para good vibes ang pakiramdam ko sa aking karakter at tinernuhan ko na rin syempre ng white dress. Ewan ko ba kung bakit sa pagsusukat ko ng damit, ang naisip ko ay si Edmond. Si Edmond ang pangalan ng aking crush. At ang maskara naman na napili ni Candy ay Witch. Magkaiba kami ng karakter na costume. Naalala ko tuloy noong kami ay nasa grade 6. Dahil kung anong kahinhinan ko, siya naman ang kakulitan kumilos ni Candy. Maging sa pananalita nito. Naalala ko nung elementarya kami, ay ganoon na siya kumilos. Napakalandi kumbaga. Pati sa mga lalaki ay gayon din. Minsan nga, siya pa yung nagtatapat ng pag-ibig sa lalaki kapag hindi umepekto ang pagpapapansin niya. Siguro naman, kumpleto na ang mga maskarang nabili natin. Oo, kumpleto na yan. Umuwi muna ako sa bahay para makapag-ayos ng mga kakailanganin ko sa party. Mamaya, sabik na akong makita ang mga kaklase ko na hindi ko pa nakikita pagkatapos ng 10 taon. Simula kasi nung nagtrabaho na ako, ay hindi ko na magawa pa ang mag-social media para makita ko sila or maging kaibigan ko man lang kahit sa FB. Kaya ang mga mukha ng mga kaklase ko ay hindi ko na alam. Dumating ang gabi. Kinakabahan ako. Dahil malayo pa lang ako ay naririnig ko na ang kasiyahan, tawanan, at usapan ng mga kaklase ko. Nang pababa na ako ng kotse ay may sumalubong agad sa akin na nakamaskara ng witch. Kaya unang rumistro sa akin ay si Candy. Hinawakan ako nito sa kamay at niyaya ako nitong pumunta sa karamihan. Naroon naming mga kaklase na nagsasayahan. Marami rin kaming pagkain, iba't iba. At naroon din ang aking mga paborito. Maganda din ang ambience sa paligid at napakabango. Inikot ko ng tingin ang paligid. Nagbabaka sakali akong makakita ng mga mukha ng mga kaklase ko na hindi nakamaskara. Ngunit wala. Dahil ang usapan namin ay pagkatapos na kumain, saka kami mag-aalisa ng maskara. Nang tumugtog na ang malumanay na sayaw, nakaupo kami ni Candy sa upuan sa isang lamesa na kami lang ang naroon 2. Nang maya-maya ay may humigit sa akin na para magsayaw. Nagulat ako dahil nang tingnan ko ang may-ari ng kamay na nag-aalok sa akin upang sumayaw ay nakamaskara ng vampira. Alam ko naman ang nakamaskarang iyon ay si Edmond. Dahil kami ang namili ng maskara ayon sa mga request nila na kanilang susuotin. Tumayo ako upang paunlakan ng kaklase ko. Pumunta kami sa gitna ng sayawan. Sumayaw kami sa sali ng musikang mabagal. Kaya naman iniligay niya ang kanyang kamay sa bewang ko at ako naman ay sa kanyang balikat. Nahihiyaman ako ay pinangatawang ko na rin na makipagsayawan sa crush ko. Ewan ko ba? Dati naman ay hiyang-hiya akong makisayaw. Pero ngayon, dahil siguro sa nakamaskara naman ito at iniisip kong pagkakataon na rin ito upang makasama ko siya kahit kaunting sandali. Habang nagsasayaw na kami, ay may tinanong ito sa akin. May boyfriend ka na ba? Wala. Bakit mo naman naitanong yan?
Wala naman, baka lang kasi may magalit sa akin dahil nakipagsayaw ka. Wala talaga. Baka ikaw, may magalit sa'yo. Wala namang magagalit din sa akin. Dahil sa sinabi nito ay umabot hanggang tenga ang ngiti ko. Yun nga lang, hindi niya makikita dahil naikubli ng aking maskara ang mukha ko. Nahagip ng mata ko ang aming lamesa. Si Candy nakita ko. Naroroon pa rin ito at matyagang nakatitig sa aming dalawa ni Edmond. Sa isip ko, wala pa ring may kumukuha sa kanya upang isayaw siya. Kaya naman ay tila na ilang na ako. Kaya naman ay nagpaalam na ako kay Edmond na uupo na ako. Inihatid ako nito sa aming lamesa at akma nang aalis. Nang kunin ni Carol ang kamay nito at pilit na niyayayang magsayaw sila. Wala nang nagawa pa si Edmond kundi ang makisayaw din kay Carol. Habang sa malayo ay nakita ko naman ang paggaslaw ng katawan nito. Kaya tila naiilang si Edmond na nakikita ko rin sa kilos nito. Nang maya-maya ay bumalik na sa upuan namin si Carol na masaya. Na si Edmond naman ay nakita kong bumalik na rin sa kanyang lamesa na nag-iisa. Ganon pa rin ito, hindi na nagbago. Mas ginugusto nitong mag-isa katulad noong elementarya pa kami. Wala itong sinasamahang grupo man lang sa amin. Pero hindi naman din ito nagpapabuli. Dahil noong bata pa kami naalala ko na ang isang grupo ng kaklase namin ay inabagan siya sa labas ng gate ng eskwelahan namin. Mula sa malayo ay nakita kong nakipagsuntukan ito sa grupo. Ngunit sa nakikita ko ay siya ang lumalamang sa mga ito. Kahit nag-iisa lang. Mga nakahiga sa semento ang grupo. Ang iba ay nakaupong nakasalampak at nagdurugo ang mga ilong. Gusto ko sanang itayo si Edmond at punasan din ang mga dugo na umaagos sa ilong nito. Ngunit sinenyasan ako nito na huwag daw lumapit sa kanya. Kaya lumihis ako ng lakad. Noong pa man ay napaka-misteryo na para sa akin ni Edmond. Hindi ko makuha ang tunay na ugali nito. Maya-maya ay nag-announce na ang isa kong kaklase na namamahala sa program namin. Nakakain na kami. Kaya ang lahat ay nagpalakpakan dahil hudyat na ito na magkakakilanlan na kami. Inalis na namin ang aming maskara. Una kong hinanap ang table ni Edmond at nakita ko na ang mukha nito na para sa akin ay walang ipinagbago. Ganon pa rin at tila hindi man lang nag-mature ang mukha nito. Nang makita ko rin na tiningnan din ako nito, nagtamang aming paningin na para akong kinuryente. Nakita ni Candy ang aming pagtitinginan. Kaya naman ay tinawag niya si Edmond at sinenyasan ito na lumapit at makisalo sa aming lamesa sa pagkain. Na siya namang ginawa ni Edmond. Habang lumalapit sa amin si Edmond ay parang 10 kabayo ang kaba ng aking dibdib. Hindi ko mawarian ang nararamdaman kong iyon. Nang makahinto na ito sa aming harapan ni Carol. Nang maya-maya ay nalapitan ito ni Candy at akmang susubuan ng pagkain na nasa kutsara si Edmond. Tinanggan iyon ni Edmond ngunit naging mapilit si Candy. Ako na lang ang nahihiya sa ikinikilos ni Candy kay Edmond na habang sinusubo na ni Edmond ang pagkain sa kutsara ay nakatingin ito sa akin na ako naman ay napatungo. Umalis si Candy sa aming lamesa upang harapin ang aming ibang kaklase. Dahil isa siya sa mga organizer ay kailangan niyang kamustahin ang aming mga kaklase at alalayan. Inilibot ko ang aking paningin sa aking paligid. Tanging pagganti ng kaway lang ang aking nagawa sa tuwing nakikilala ko ang mga kaklase namin at kinakawayan din naman nila ako. Kanya-kanya silang mga pag-uusap ang mga naririnig ko. Ang pagtatanong ng ilang kaklase ko sa mga narating nila sa buhay. Katulad kung anong trabaho ngayon at anong pinagkakaabalahan.
Siyempre hindi mawawala ang pagmamayabangan sa natapos nilang kurso at trabaho na meron sila ngayon. Napansin ko si Edmond na nakikinig din pala. Nakita ko na tinitingnan niya yung kaklase kong mayabang. Naningkit ang mga mata nito at himigpit ang pagkapit sa baso at galit ang mukha. Ako naman ay nabigla sa inakto nito pero hindi ko na lang siya pinansin. Sa halip ay niyaya ko na lang siyang kumain na kami. Nang nasa kaligitnaan na ng pagkain namin ay dumating na si Candy. At kami naman ang hinarap. Kumuha ng alak at pinilit kaming uminom ni Edmond. Tumanggi si Edmond at sinabing hindi siya iinom. Ngunit naging mapilit ito. Sa halip ay pinuno pa ni Carol ang baso na hawak ni Edmond. Maging ako ay hindi makaiwas kahit anong tanggi ko na inumin ang kada alak na binibigay nito sa akin. Nang maya-maya ay nagdadalawa na ang aking paningin. Kaya tahimik lang akong nakaupo sa aking pwesto at walang kagalaw-galaw. Mata ko lang ang umiikot ng tingin. Nakita ko na hinaharot na naman ni Candy si Edmond. Hinawakan niya iyon sa kamay at nakita kong hinahalikan niya sa labi. Mukhang nalasing na nga rin si Edmond at sa harapan ko ay tinugunan ng halik ni Edmond si Candy. Ngunit nabigla ako nang mapaaray si Candy dahil kinagat pala siya sa labi ni Edmond. Pero naging panandalian lang ang pag-aaray ni Candy dahil nakita ko ang pagsiil ng halik ni Edmond sa labi nito at nagustuhan naman ni Candy iyon. Maya-maya ay nakita kong niyaya ni Candy si Edmond na umalis sa aming lamesa. Ngunit pinigilan ni Edmond si Candy. Ngunit sadyang mapilit si Candy. At hila-hilang umalis sila ni Edmond sa aming lamesa. Si Edmond naman ay isinuot ang maskara ng vampira bago nagpatianod na sumama kay Candy. Niling ako ang paligid na kahit dalawa na ang aking paningin ay nanlalabo. Mga lasing na rin pala ang aking mga kaklase. Tunay ngang nakakatanggal ng katinuan ng alak dahil mga lasing ng mga kaklase ko ay kung ano-ano ng mga pinaggagawa ng mga ito. May naririnig ako nagtatawanan, nakikwentuhan na akala mo ay magkakalayo ang magkakausap at may umiiyak pa. Hinintay ko makabalik si Candy at Edmond sa aming lamesa. Ngunit wala pa rin ang dalawa. Hanggang sa naipikit ko na ang aking mga mata. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakapikit at nakayuko sa may lamesa. Unti-unti kong ginala ang aking paningin at tumingin sa paligid. Nakita ko ang mga kaklase ko na may natutulog na rin sa lamesa. Ang iba ay nasa sahig na walang malay. Ako naman ay napadaing sa sobrang bigat ng ulo ko at sakit nito. Nang mapatingin ako sa lamesa namin, nakita ko ang tulo ng mga dugo doon na naalala ko kay Candy na nagmula iyon. Hanggang sa hinanap ko na si Candy kung nasaan na ito. Hinanap ko sa paligid ng area kung saan ang lugar na kinainan. Inisa-isa ko ang lamesa ngunit wala si Candy. Kaya ang sunod ko namang paghahanap ay sa CR ng mga babae. Nagbabaka sakali akong baka umihi ito sa sobrang kalasingan ay hindi na nakabalik. Nilinga ko ang paligid ngunit wala akong nakitang Candy doon. Tinignan ko ang aking relo. 12:00 na pala na madaling araw. Umakyat ako sa itaas ng second floor ng venue. Nagbaka sakali ako na naroon si Candy. Ngunit napakadilim ng taas at ng mga naroon ay mga room. Kaya mahirap kong hanapin ang nawawala kong kaibigan. Buti na lang dala ko ang aking cellphone at mula sa liwanag ng ilaw ay nakita ko ang isang babaeng nakahando sa isa sahig. Kinabahan ako sa aking nakita kaya unti-unti ko iyong nilapitan. Nang magimbal ako dahil laslas ang leeg nito at wala ng buhay. Ang dugo ay umaagos na kung saan direksyon. Kaya naman ay nagsisigaw ako ng nagsisigaw.
Ngunit wala sa aking nakakarinig dahil mag-isa na lang ako sa lugar na iyon. Wala nang aking mga kaklase. Ang pinagtataka ko, wala man lang gumising sa kanila. Naglakad pa ako na naglakad. Hawak ko ang aking bibig upang hindi ako makalikha ng ingay habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. Kinabahan ako at takot na takot. Binilisan ko na ang aking paglakad upang makaalis na sa lugar na iyon. Na habang tumatakbo ako sa direksyon ng pinto, ay may naaninag akong isang nakabitin na tao. Lalaki iyon at tila nakatingin sa akin. At tila yung kaklase ko na nayabangan kami ni Candy at ni Edmond. Kaya naman ay tumakbo ako ng mabilis nang hindi ko namamalayan na hagdan na pala ang kasunod ng aking tinatakbuhan. Kaya naman ay nahulog ako. Gumulong-gulong ang aking katawan pababa, una ang aking ulo. Na pagdating ko sa baba, ay may nakita akong paa na nakatayo. Kaya naman ay itinaas ko ang aking paningin at nakita ko ang kaharap ko ay si Edmond pala. Dali-dali ko itong niyakap na tila ba nakakita ako ng superhero na aagapay sa akin. Ngunit sa pagkayakap kong iyon ay bigla ako nitong niyakap din ng mahigpit na halos hindi ako makahinga. Nagpupumiglas ako kaya naman ay lumawag ang pagkayakap nito sa akin. Lahat ng kaklase ko ay nakahandusay sa sahig at walang malay sa kalasingan. Maya-maya ay may kaklase akong nagising. Nakita niya akong umiiyak at nang lalapitan ako nito ay gusto ko itong sabihan na huwag dahil nagbabantay lang si Edmond sa aking likod. Nang malapit na nga sa akin ang kaklase ko, bigla nitong inundayan ng saksak. Marami at paulit-ulit iyon. Halos magsuka ako sa nakita kong pag-agos ng dugo nito sa kanyang katawan. Napasigaw na naman ako. Humihingi ng tulong. Nagbabaka sakaling may makarinig sa akin upang masaklolohan ako. Ngunit muli ay sinabunutan ako ni Edmond at napahiga na naman ako sa sahig. Hila-hila niya ang aking buhok na pakiramdam ko ay kumukonti na dahil sa unti-unting pagkalagas nito. Hindi ko alam kung saan ako ibig dalhin ito. Kaya naman na may pagkakataon ay tinanong ko na ito kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na pagpatay sa aming mga kaklase. Edmond, bakit ginagawa mo ito sa amin? Galit kasi ako sa mga mambubuli, sinungaling, at higit sa lahat manloloko. Kagaya ng aking girlfriend. Alam mo nasaan na siya ngayon? Wala na rin siya. Kagaya ni Candy, na haliparot at hindi makontento sa mga lalaki. Edmond, please! Patawarin mo na sila. Patawarin mo na yung may mga kasalanan sa'yo. Patawarin? Wala na akong alam na pagpapatawad ngayon. Na lalo ng ilang beses akong niloko. Tulad ng girlfriend ko. Patay na siya ngayon. Dahil sa nalaman ko ay lalo akong nawala ng pag-asa na muling mabubuhay pa. Pagkatapos kong makita sa mga mata ni Edmond ang sobrang galit at pagkamuhi nito. Kaya napahagulgol na lang ako ng iyak sa mga nangyayari. At nang maya-maya ay may mga pulis nang dumating. Narinig ko ang mga sasakyan ng mga ito na pumarada sa lugar namin ni Edmond. Kaya naman ay hinila ulit ako nito sa buhok papuntang banyo. Saka nilak ang pinto. Inisip ko ang mga sinabi ni Edmond na wala na siyang girlfriend. Kanina, nung sinasayaw niya ako. Kaya pala ay pinatay na niya ito. Muli akong nakiusap kay Edmond na pakawalan na niya ako at nagpromise ako na hindi ko siya isusumbong sa kahit kanino. Ngunit naging bulag at bingi na ito sa mga pakiusap. Muli na nakita ko sa mga mata nito ang galit, kaya nanahimik na lang ako. Sa halip nag-isip na lang ako ng paraan upang hindi ako masaktan nito. Pero hindi ko maintindihan na kahit malupit at tila aswang ang pag-uugali ni Edmond,
ay nakikitaan ko pa rin ito ng kabaitan sa kanyang puso. Nang magulat ako nang kunin nito ang kamay ko at sinabi sa aking, Mangako ka na hindi mo ko iiwan. Oo, promise. Binitiwan nito ang kutsilyo at niyakap ako na siya namang pagsipa ng pulis sa pinto ng CR. At nang makita akong nakadikit ang katawan ni Edmond, ay binaril nila ito sa paa na nag-aakalang baka sinasakal ako nito. Napahiyaw ito sa sakit at muli ay kinuha nito ang kutsilyo at itinutok nito sa leeg ko. Nagalit si Edmond sa ginawa sa kanyang pananakit ng pulis at muling nagbago ang ugali nito. Ngayon ay natakot ako na baka matuluyan na akong mapatay ni Edmond. Kaya nang makita kong humina ang pagyakap sa akin ni Edmond, ay kinagat ko ang kamay na may kutsilyo nito, sabay sipa sa bayag nito. Napare ito sa sakit, kaya naman ay nakakuha ng tiyempo ang mga pulis. Hinawakan ang braso nito at inipit upang makuha ang kutsilyo. Ako naman ay nagsisigaw at sinasabi kong huwag sasaktan si Edmond dahil wala ito sa katinuan. Napusasan naman nila ang kamay nito, saka sinama na nila sa kotse ng mga pulis. Narinig ko pang nagtatawa si Edmond habang kasama ng mga ito. Hindi nakasuhan si Edmond dahil napatunayan sa kanyang medical na may sakit sa utak ito o wala sa katinuan. Dahil sa pagkawala agad ng magulang nito at ng mga taong namamahal niya, ngunit niloloko lang sa bandang huli. Dala ng stress at anxiety nito na natuloy sa pagkawala sa katinuan. Sa ngayon ay nakakulong pa rin si Edmond sa mental hospital. Ang lalaking una kong hinangaan sa dati nitong katapangan at katalinuhan na ngayon ay kabaliktaran na ang nangyayari sa kanya. Hindi pa rin mawala sa akin ang maalala ang nakaraan na puno ng takot at madugong reunion. Maraming salamat po at ito po ang inyong narrator na si Binibining Imahinasyon. At sa muli po nating istorya.